Ay isang medical term para sa mga injuries or changes ng ating vital organs that happen gradually lang po, dahan-dahan, at wala hong obvious symptoms. And often until serious complication ay mangyari. And damage occurs without pain or noticeable symptoms, often detected only sa mga screening tests or imaging. And it can involve the heart, the kidney, the brain, eyes, and arteries. At ang pinaka-common cause ho nitong mga silent organ damage are nangunguna ho ang hypertension. So, kadalasan ho, 1 in every 4 sa loob ng pamilya ay meron hong may high blood. So, kada ho isang pamilya ay may mga maintenance na iniinom. At ang high blood po, pag hindi ninyo nakokontrol ang BP, pasok sa normal, tataas ho ang inyong creatinine. So, mauuwi ho kayo niyan sa dialysis. So, yung pag-inom nyo ho ng maintenance, dapat ang goal ho ninyo is maibaba sa normal ang blood pressure ninyo. Hindi ho basta umiinom lang kayo ng maintenance ninyo. Kasi ho, ang mataas na BP or uncontrolled BP, whether ininuman nyo na or hindi pa, nakakasira ho ng kidney. So, tataas ho ang creatinine ninyo, leading to dialysis. At habang nangyayari ho yun, wala kayong nararamdaman. Wala hong simptomas ang tumataas na creatinine. And also, diabetes. Isa rin ho yan sa cause. So, pagka hindi rin ho naipapasok sa normal, or we call it uncontrolled diabetes, ganun din po. Mas nangunguna pa nga ho ito sa hypertension when it comes to CKD or chronic kidney disease. Tataas din ho ang creatinine, mauuwi ho kayo sa dialysis. And ang diabetes hindi lang CKD ang komplikasyon. So, nakakabulag ho ito, nakaka-cause ng atake sa puso, malulumpo ho kayo. Kahit hindi kayong, it's either maputulang kayo ng paa or yung lower legs ho ninyo mawawalan niya ng lakas na hindi niya na ho kayang dalhin ang body weight niya. So, hindi ho makakatayo, hindi ho makakalakad dahil sa walang lakas, lalo na ho kung overweight. And also, yung mga may high cholesterol, nagkukos ho yan ng plaque formation sa arteries. So, pag high blood ho kayo, masikip ang pressure, pagdaan ho ng blood, nagagasgasan yung gilid ng arteries, we call it wear and tear. At yung excess cholesterol ho ninyo, dahil mataas ang cholesterol, tatakbo ho yun at tatapalan niya yung wear and tear. So, sa kagaganon niya ho, over time, uumbok ho yun, magpo-form ho ng atherosclerosis. And sa clinic ho, meron tayong high-dose vitamin C with amino acid. Yung high-dose vitamin C ho, magpapatibay ng inyong endothelium ng arteries wherein hindi na ho siya madaling magasgas. Plus, yung lysine ng amino acid, siya ho ang parang espalto na tatapal ho doon sa mga gasgas sa ugat. So, para ho, wala nang kakapitan si cholesterol. So, lagi ho kayong magpaganyan sa clinic, lalo na kung high blood at diabetic ho kayo. High-dose vitamin C with amino acid. And also, smoking, stop smoking. Yung yung walls ng arteries ho natin humihina kapag imagine niyo ho, aside from nicotine, 1,000 to 6,000 different kinds of harmful chemicals ang isang stick ng sigarilyo. So, also yung CKD or obesity. Dangerous ho siya kasi by the time na ang symptoms nag-appear, ang damage may be irreversible and that leads to heart attack, stroke, kidney failure, and blindness. Silent organ damage can be an early warning sign to intervene. Paano ho natin madedetect ito early? Kailangan ho natin ng regular check-up after the age of 30. Especially if yung risk factor ay nag-e-exist, like may high blood kayo, diabetes kayo, kailangan ho ang BP o blood pressure monitoring. Kailangan nyo ho ang kidney function test, creatinine, BUN, sa puso, ECG, echocardiogram sa mata, endoscopy, and lipid profile, yung mga cholesterol ho at triglyceride. Of course, ang early detection ho, nag-aalaw ng preventive strategies like lifestyle change, medications, or supplement. And why people ignore it? Because ito hong mga organs natin, nag-a-adapt din ho ito sa gradual changes. So, ang symptoms are very minimal
until severe na ho siya. And many believe that I feel fine, I am healthy, which is often not true. Hindi ho ibig sabihin wala kayong nararamdaman ay wala kayong sakit. Because mangyayari ho ang symptoms if more than 75% ng inyong, actually ganito ho yun. Pagka ho 50% or more ang nangyari sa katawan ninyo, saka pa lang ho kayo makakaramdam ng simptomas. And 75% already happened bago ho tumaas ang mga laboratory test ninyo. So it doesn't mean na wala kayong nararamdaman, everything is okay. Kaya wala hong maganda kundi magpa-check up po kayo. Yung budget nyo ho, instead na ibinibili ninyo ng kung ano-anong gadget, bakit hindi nyo ho ilaan sa health ninyo at health ng pamilya? Gusto nyo ho, siyempre ho, lahat ng tao gustong tumanda ng gracefully, di ho ba? So, kailangan mag-invest ho kayo sa health. Pagka wala ho kayong investment sa health, ayun ho, maraming namamatay ng maaga. Alam niyo ho ba na ang St. Peter ngayon, puno kahit ho anong branch. And kahit ho may may plan ka, maghihintay ka ng 10 araw bago ka makakuha ng slot. So, kailangan hong paki-freezer nyo yung patay ninyo. Di ba? Ganun ho, ibig sabihin, karami ang namamatay ngayon. Hindi nyo lang ho alam dahil hindi ho pinapublish ng media. So, St. Peter ho ang majority, 98% ang may hawak ng mga papaburol. And ang mga ospital naman ho, ang ICU ho, laging puno. So, hindi nyo lang ho nalalaman ang tunay na picture. But, ang kalalasan ng kinamamatay nitong mga pasyenteng ito is what? Pneumonia. Kaya ho, para kaming sirang plaka araw-araw. Sinasabi namin sa inyo, magpa-check up kayo dahilan sa pneumonia ho, ang pinaka-nakamamatay, lalo na ho sa elderly and diabetic patient. So, at ang mahirap po dyan, yung walking pneumonia. Kasi walang simptomas o kung meron ng simptomas, very mild na hindi aakalain ng may katawan na may walking pneumonia pala siya. So, ang changes po nito, sudden. Kahapon okay ka, kinaumagahan biglang, hirap ka ng huminga. Abrupt po. Ang risk factor ho for silent organ damage, yung mga edad between 30 to 40 years old, yung may high blood, even mild ho, pagka untreated, diabetes or pre-diabetes. So, ang pre-diabetes ho, dapat pinitreat na. Hindi ho enough ang exercise and diet because 40% damage ang taong may pre-diabetes, while ang diabetic patient, 50% damage sa pancreas. So, it is just a matter of 10% difference. And obesity or metabolic syndrome, smoking, alcohol abuse, sedentary lifestyle, yung mga hindi na ho pinapawisan, at yung may family history ng sakit sa puso or kidney disease. And also, for prevention and reversal, kailangan ho ang 4 na bagay. Lifestyle change, medication, supplements, and regular screening. Sa lifestyle change, papawis ho kayo ng kaunti kahit na brisk walking lamang ho, 30 minutes every other day. And kailangan nyo ang balanced diet, low salt, low fat, low sugar diet. Diet rich in vegetable and fiber para magdumiho kayo araw-araw. And wala hong taong healthy sa taong constipated. Tandaan niyo po yan. So, kailangan everyday nagmo-move kayo. And stop nyo na ho ang smoking and excessive alcohol. Sa medication ho, ang mga high blood, kailangan nyo hong uminom ng pang-high blood. And let me warn you, kadalasan ho ang iniinom puro sartan. Lahat ho ng nakasartan, irbesartan, losartan, and others, mataas ho ang BP. Meaning, hindi ho siya potent enough to control your blood pressure. O kung nakasartan ho kayo ngayon, try to check your BP. Gagarantiya ko ho sa inyo mataas ang BP ninyo. So, useless ho kasi ang pag-inom ninyo kung mataas pa rin naman ang blood pressure ninyo. So, magpa-check up po kayo para mapalitan ho ang pang-BP ninyo. Imagine araw-araw umiinom nga kayo ng pang-high blood, akala nyo protected kayo, yung pala naman mataas pa rin. Statins for cholesterol. Although may konting side effect ho yan, but kailangan nyo ho kasing uminom yan pag mataas ang cholesterol ninyo. Kasi nga ho, yan ang pundasyon ng pagkakaroon ho ng bara sa ugat. So, benefit outweighs the side effect. Magbigay na lamang ho, uminom na lamang ng sustansya sa atay, para ma-counteract ho yung side effect sa liver. Blood sugar management, pwede hong, meron ho tayong once a week shot for sugar.
potent enough to control your blood sugar once a week. Kahit gaano ho kataas ang sugar ninyo, bababa ho yan pagka naka once a week shot kayo. And supplements or complementary measure. Ito ho yung mga natural herbs na iniinom ninyo. May antioxidants and zinc para ho sa immune system. And kailangan nyo ng regular screening. Kailangan may BP apparatus kayo, may glucometer kayo pang check ng sugar, and yung lipid profile nyo, sabihin na natin once every 3 months, kidney function test, creatinine, ECG or echocardiogram, and eye examination. And how silent ang organ damage progresses. So, ang problema ko kasi, itong silent organ damage is gradual. Dahan-dahan po siya. Kaya hindi nyo humapapansin. Often, over years or decades and occurs in stages. So, yung initial stress, ang organ ho kasi nag-a-adapt pa siya sa risk factor like high BP, high sugar, or high cholesterol sa umpisa ho. Then, may subclinical changes ho ito wherein may structural or functional changes na nangyayari. But there are no obvious symptoms pa rin kahit may nangyayari na hong functional changes. At dito ho papasok ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Ano ho ba ang meron sa ating kape para ho makatulong sa silent organ damage? So, nangunguna ho ang L-carnitine. So, tumutulong ho ito mag-transport ng fatty acid into mitochondria for energy, reduces oxidative stress in the heart and vessels. So the benefit is nakakasupport ho ito sa heart function, nakaka-improve ng circulation, and helps prevent fat build-up in arteries. Marine collagen, nakaka-provide ho ito ng amino acids such as glycine and proline that repair connective tissues. Ang benefit ho nito, nakaka-strengthen ng blood vessels, kidneys, and skin, and may improve microvascular health, which is important for organ like eyes and brain. Yersinia cambogia contains hydroxycitric acid, HCA, that may reduce fat formation. Ang benefit ho nito, nakakasupport ng weight management and metabolism, indirectly reducing stress on heart, kidneys. At herbal extracts, galing ho sa 15 herb blended, no? Nagpo-provide ho ito ng antioxidant, anti-inflammatory, and detoxifying effects sa liver and kidney detox. Nagre-reduce ho ng toxic overload sa ugat, vascular support, nagpe-prevent ng plaque formation, and maintain elasticity. So, blood sugar balance reduces damage from high sugar. And additional support, acai berry, mangosteen, buwa mera, strong antioxidant ho ito that protect organs from oxidative damage. Coenzyme Q10, improve heart energy, protect cardiovascular health. Stevia, natural sweetener that doesn't raises the blood sugar. Green tea extract improves vascular health, reduces oxidative stress. Turmeric with curcumin, anti-inflammatory, and protect vessels and organs. Grapeseed extract, antioxidant, protection from arteries and microvessels. So sa heart po, L-carnitine, CoQ10, green tea, and marine collagen. Sa kidney and liver, turmeric, moringa, marine collagen. Sa brain, green tea, gotu kola, antioxidant-rich fruits like acai and mangosteen. Sa blood vessel ho, marine collagen, turmeric, rapeseed, and L-carnitine. Ito hong mga ingredients na to nagsusupport ng organ repair, reduce oxidative stress, and improve circulation. It works best when combined with, of course, healthy lifestyle choices and regular checkup. It helps make silent organ damage less silent by improving early organ resilience. So ano pang hahanapin ninyo? Andiyan na pong lahat sa ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. At yung atin hong pinakahihintay na libro, so Unveiling the Truth of Diabetes, released na po. So it is available in the clinic. You can call 0922-875-2899 for your order. First 100 copies pa lamang ho ito. Makiagaw na ho kayo kung gusto niyo hong malaman ang katotohanan behind diabetes. Hahawiin na po natin ang tabing sakit na diabetes. Lahat po ng ginagawa natin for diabetes right now is just for control and suppression, but never about the word cure.
yung root cause ho hindi na-address. So dito ho sa librong ito, malalaman ninyo kung ano yung katotohanan na dapat ninyong i-address para ho gumaling ang sakit na diabetes before humahuli ang lahat na mag-total shutdown na ang inyong pancreas. So, makiagaw na ho, Dr. Irene Lim's book, Unveiling the Truth of Diabetes, already available in the clinic.